Pagod. Iyon ang tanging salitang kayang isipin ni Aya habang bumababa siya sa bus. Ang bigat ng kanyang mga talukap ay tila pasan ng lahat ng puyat sa nakalipas na linggo. 16 na oras na shift, 8 sa umaga sa cafeteria ng ospital at 8 sa gabi bilang tagasalansan ng mga delata sa isang grocery store. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pahinga at ang tanging nagtutulak sa kanya na magpatuloy ay ang imahe ng kanyang ina at nakababatang kapatid na naghihintay sa kanilang maliit na apartment. Ang gabi ay malalim na at isang malamig na ambon ang unti-unting bumubuhos sa mga kalye ng Maynila. Kumikislap ang ilaw ng mga poste sa basang aspalto at ang tunog lang na maririnig ay ang paghampas ng mga gulong ng sasakyan sa mga natipong tubig ulan. Dala ang kanyang manipis na sweldo na nakatago sa bulsa, binaybay niya ang pamilyar na daan, pauwi 100 na kaya na niyang lakarin kahit nakapikit. Ngunit nang malapit na siya sa hintuan ng bus, 3 kanto na lang mula sa kanilang gusali, isang ingay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang grupo ng mga kabataang lalaki marahil ay hindi nalalayo sa edad ng kanyang kapatid na si Nia ang nakapalibot sa isang anino sa ilalim ng bubong ng hintuan. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw puno ng pangungutya. "Tingnan niyo si Lolo, parang basang sisiw," sigaw ng isa na sinundan ng isa pang hagikgikan. Sumilip si Aya mula sa kabilang kalsada. Doon sa ilalim ng nag-iisang ilaw na aandap-andap, nakaupo sa isang basag na karton ang isang matandang lalaki. Payat baluktot ang likod at balot sa isang maruming kumot. Siya ang lalaking madalas niyang nakikita tuwing umaga sa loob ng ilang linggo, na laging tahimik na nakaupo tila naghihintay sa wala. Isang malakas na tulak sa balikat ng matanda ang nagmula sa isa sa mga kabataan, dahilan upang muntik na itong masubsob sa semento. Ang maliit na bag ng basura na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian ay tumilapon. Isang bagay sa loob ni Aya ang biglang nag-init. Nawala ang pagod. Napalitan ito ng galit, isang galit na pamilyar, ang tipo ng galit na nararamdaman niya tuwing nakakakita ng pang-aapi. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, mabilis siyang tumawid ng kalsada. Ang kanyang mga yabag ay mabigat sa basang bangketa. Hoy! Malakas niyang sigaw. Ang kanyang boses ay matigas at may awtoridad sapat para mapahinto ang tawanan ng grupo. Napalingon sila sa kanyang mga mukha'y nagpapakita ng pagkagulat at kaunting inis. "Anong problema mo, ate?" tanong ng leader ng grupo, isang payat na lalaking may hikaw sa tenga. "Anong problema ko? Kayo ang may problema." Sagot ni Aya. Lumapit siya at tumayo sa pagitan nila at ng matanda. "Wala ba kayong mga lolo? Ganito ba ang trato ninyo sa mas nakatatanda?" Nagkatinginan ang grupo. Ang kanilang tapang ay unti-unting nawawala sa ilalim ng matatalim na tingin ni Aya. "Nagbibiruan lang kami," sabi ng isa, pero ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng dati. "Hindi nakakatuwa ang birong ganyan," mariing sabi ni Aya. "Umalis na kayo." Ngayon din. Nagbulungan sila sandali at sa huli nagkibit-balikat na lang at naglakad paalis, nag-iiwan ng mga mahihinang mura habang papalayo. Nang sigurado nang wala na sila, humarap si Aya sa matanda. Dahan-dahan itong pinupulot ang kanyang mga gamit na nagkalat. Inabot ni Aya ang isang lumang libro na nahulog malapit sa kanyang paa. "Salamat, Hija," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina at magaspang, ngunit mayroon itong kakaibang bigat, isang dignidad na hindi nababagay sa kanyang kalagayan. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita ni Aya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Malinaw ang mga ito, hindi malabo tulad ng inaasahan niya. May talas at talino sa mga matang yon na tila nakikita ang higit pa sa nakikita ng karamihan. "Ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan?" tanong ni Aya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumangulang ang matanda, hindi nagsalita,
habang inaayos muli ang kanyang kumot. Si Andres, iyon ang pangalang narinig niyang tawag sa kanya minsan ng isang tindera sa kanto. Tumayo si Aya roon ng ilang sandali, hindi sigurado kung ano pa ang dapat sabihin. Ang ambon ay naging isang tunay na ulan. Mag-iingat po kayo, sabi na lang niya bago tumalikod at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang papalayo, hindi niya maialis sa isip ang mga matang yon. Ang kanilang apartment ay nasa ika-4 na palapag ng isang gusaling matagal nang dapat giniba. Ang amoy ng alikabok at luma ay sumalubong sa kanya pagbukas ng pinto. Tahimik sa loob. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo mula sa kwarto ng kanyang ina. Si Lourdes, ang kanyang ina, ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng liwanag ng bombilya. Aya anak, ginabi ka na naman. Marami pong ginawa sa trabaho, Nay. Sagot niya habang hinahalikan ito sa noo. Lumabas mula sa maliit na kurtinang naghihiwalay sa kanilang sala at tulugan ng kanyang kapatid na si Nia, 16 na taong gulang at puno ng enerhiya. Ate, gutom na ako, may dala ka bang pagkain? Ngumiti si Aya kahit pagod. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang supot ng tinapay at isang maliit na lalagyan ng natirang kanin at adobo mula sa cafeteria. Ito muna, sabi niya. Maghahain na ako. Habang kumakain sila sa maliit na mesang pabilog, ang usapan ay tungkol sa mga bayarin. Ang renta ay huli na naman ng 2 linggo. Ang gamot sa puso ni Lourdes ay paubos na. Ang matrikula ni Nia para sa susunod na semestre ay papalapit na. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Aya. Siya ang sandalan. Siya ang kailangang humanap ng paraan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa manipis na banig sa sahig, hindi makatulog si Aya. Ang imahe ng matandang si Andres sa hintuan ng bus ay pabalik-balik sa kanyang isipan, ang kanyang pagkayukot, ang kanyang maruming kumot, at higit sa lahat ang kanyang mga matang puno ng dignidad sa kabila ng lahat. Kinabukasan gumising si Aya bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay. Gaya ng dati, naghanda siya ng kanilang almusal, kape at pandesal na may palamang mantikilya. Ngunit sa pagkakataong ito, habang naglalagay ng palaman sa tinapay, kumuha siya ng 2 pang piraso. Maingat niya itong binalot sa papel, kumuha ng isang saging at nagtimplala ng sobrang kape na inilagay niya sa isang lumang thermos. Saan mo dadalhin yan? Tanong ng boses mula sa likuran niya. Napalingon si Aya. Ang kanyang ina, si Lourdes, ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakakunot ang noo. Para po sa akin, Nay. Baon ko sa trabaho. Pagsisinungaling ni Aya, umiiwas ng tingin. Tinitigan siya ni Lourdes ng ilang segundo. Aya, alam kong hindi ka kumakain ng almusal. Tinitipid mo ang sarili mo. Hindi nakasagot si Aya. Nagbuntong hininga ang kanyang ina. Sige na, mag-iingat ka. Dala ang maliit na supot ng papel, naglakad si Aya patungo sa hintuan ng bus. Mas maaga siya kaysa karaniwan. Naroon pa rin si Andres, nakaupo sa parehong lugar, nakatingin sa malayo. Nag-aalangan siyang lumapit. Paano kung tanggihan siya? Paano kung isipin nitong kinakaawaan niya siya? Huminga siya ng malalim at naglakad palapit. Magandang umaga po, sabi niya ng mahina. Napalingon si Andres. Tila nagulat siyang makita si Aya. Pinanood niya ang bawat galaw niya nang may pag-iingat, tila sanay na sa mga taong lumalapit para saktan siya o palayasin. Inilahad ni Aya ang supot. Naghanda po ako ng sobrang almusal. Baka po gusto ninyo. Tinitigan ni Andres ang supot, pagkatapos ay ang mukha ni Aya. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa ni Aya, hinahanap ang tunay niyang intensyon. Baka mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay tahimik. Pwede pong pagtalunan yan, sagot ni Aya na may bahagyang nangiti.
Pero inaalok ko po. Dahan-dahan inabot ni Andres ang supot gamit ang dalawang kamay na para bang isa itong napakahalagang bagay. Salamat, Hija. Tumango siya. Ako si Andres. Nakahinga ng maluwag si Aya. Akmang tatalikod na sana siya para hintayin ang kanyang bus, ngunit may pumigil sa kanya. Ang paraan ng pagpapasalamat ni Andres puno ng dignidad, hindi desperasyon, ay nagpatigil sa kanya. Paano po ninyo gusto ang kape ninyo? Tanong niya. Itim lang po o may asukal? Bahagyang tumaas ang kilay ni Andres, isang pahiwatig ng sorpresa sa kanyang mukha. Ayos na ang itim. Kinabukasan nagdala siya ng kape sa thermos at isang saging. Kinaumagahan isa na namang sandwich at isang mansanas. Sa pagtatapos ng linggo naging isa na itong ritual, isang ritual na hindi niya na kayang isipin na putulin. Isang gabi habang nag-aayos ng hapunan, napansin ni Lourdes ang ginagawa ni Aya. Nakita niyang hinahati ni Aya ang kanilang maliit na ulam at tinapay nagtatabi para sa kinabukasan. Aya, seryosong sabi ni Lourdes, umupo ito sa tapat niya. Nakikita ko ang ginagawa mo tuwing umaga. Nagdadala ka ng pagkain sa pulubi, sa kanto hindi ba? Hindi na nagulat si Aya. Tumango na lang siya. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala at kaunting galit. Anak, naiintindihan ko ang kabutihan ng puso mo. Pero tingnan mo tayo. Itinuro niya ang kanilang paligid, ang nagbabakbak na pintura, ang mga bill na nakatambak sa ibabaw ng ref, ang kanyang sariling humihinang katawan. Halos hindi na nga tayo makakain, uunahin mo pa ang iba. Ang tanong ay tumama kay Aya na parang isang sampal. Walang kasinungalingan sa sinabi ng kanyang ina. Bawat sentimo ay mahalaga. Bawat piraso ng tinapay ay binibilang. Tumayo siya roon, hawak ang nakabalot na sandwich. Para kay Andres ang bigat ng pagpili ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa isang banda ay ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Sa kabila ang isang pangakong hindi niya binitiwan sa isang taong tinalikuran na ng mundo. Ang katahimikan sa kanilang maliit na kusina ay nakabibingi at si Aya ay walang mahanap na tamang salita para ipagtanggol ang kanyang ginagawa. Ang pagdadala ng almusal kay Andre ay naging kasing natural ng pagsikat ng araw para kay Aya. 6:15 na ng umaga, walang palya naroon na siya sa hintuan ng bus. Ang dating alanganin at mga tahimik na sandali ay napalitan ng isang komportableng ugnayan. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa kape o sa sandwich. Ang kanilang mga kwentuhan ay lumalim tulad ng mga ugat ng isang punong dahan-dahang kumakapit sa lupa. Mukhang pagod ka, hijab po na ni Andres isang umaga habang pinagmamasdan ang namumugtupang mga mata ni Aya. Dinoble mo na naman ba ang trabaho mo? Kailangan po yung simpleng sagot ni Aya habang umuupo sa tabi niya. Sa bangkong semento mo, may gamot po kasing kailangang bilhin. Tumango si Andres, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayong abot tanaw kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel. Noong nasa serbisyo pa ako, panimula niya sa boses na tila nanggagaling sa ibang panahon, may mga misyon kami na tumatagal ng ilang linggo. Walang tulog, walang pahinga. Tanging kape at determinasyon ang bumubuhay sa amin. Minsan, kinailangan naming ilipad ang isang senador mula sa isang liblib na airstrip sa Palawan. Walang mapa, tanging mga bituin lang ang aming gabay. Ngumiti lang si Aya at tumango. Ito ang mga kwento ni Andres. Mga kwentong kamangha-mangha at hindi ka pani-paniwala. Mga kwento tungkol sa mga classified missions, mga general na nakasalamuhan niya at mga lugar na hindi mo mahahanap sa anumang mapa. Sa simula, sinubukan niyang itama ang mga ito nang may pag-iingat, iniisip na marahil ay dala lang ito ng kanyang katandaan o ng hirap na dinaranas sa kalye. Ngunit nakita niya ang kislap sa mga mata ni Andres tuwing nagkukwento ito, isang kislap ng katotohanan na tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya't pinili na lang niyang makinig. Para sa kanya, hindi mahalaga kung totoo ang mga iyon o hindi.
Ang mahalaga ay sa mga sandaling iyon, si Andres ay hindi isang pulubi sa hintuan ng bus. Siya ay isang bayani. Dapat po ay isinulat ninyo ang mga yan, sabi ni Aya. Isang magandang libro po siguro ang mabubuo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Andres. May mga kwentong mas mainam na manatili na lang sa alaala hija. Ang bigat ng realidad ay laging bumabalik kay Aya pag alis niya sa hintuan ng bus. Nang hapong yon dumaan siya sa botika bago umuwi. Ang reseta para sa gamot sa puso ni Lourdes ay nasa nanginginig niyang kamay. 3,200 po lahat, miss. Sabi ng parmasyutika. Nanlamig si Aya. Binuksan niya ang kanyang pitaka at binilang ang laman. Mga lukot na papel na pinaghirapan niya ng 1 linggo. 2,500. Kulang. Pwede po bang kalahati na lang muna? Tanong niya ang kanyang boses. Ay halos pabulong sa hiya. Pasensya na po, miss. Malumanay na sagot ng babae. Hindi po namin pwedeng buksan ang kahon. Kailangan pong buo. Walang nagawa si Aya kundi tumalikod at lumabas ng botika, dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Habang naglalakad pa uwi bawat hakbang, ay tila isang dagok. Paano niya sasabihin sa ina na wala itong gamot para sa gabing iyon? Sa ospital, kinabukasan ang kanyang mga problema, ay tila lalo pang nadagdagan. Habang nagpupunas siya ng mga mesa sa cafeteria, pagkatapos ng tanghalian, isang matigas na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Aya, sa opisina ko. Ngayon din. Si Roberto, ang bagong talagang administrative manager ng ospital. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, laging nakasuot ng plansadong polo, at may tinging tila sinusukat ang halaga ng lahat ng bagay sa pera. Kinatatakutan siya ng mga empleyado dahil sa kanyang pagiging istrikto sa mga patakaran at budget. Nanginginig ang mga tuhod ni Aya habang sumusunod sa kanya. Sa loob ng maliit na opisina, itinuro ni Roberto ang isang upuan. Hindi siya umupo sa halip, ay nanatili itong nakatayo, nakahalukip-kip na nagpapadagdag sa tensyon. May nakarating sa aking ulat. Simula niya ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Na ikaw ay regular na nag-uuwi ng mga sobrang pagkain mula sa cafeteria. Hindi po, sir. Mabilis na tanggi ni Aya. Galing po sa sarili kong pera ang binibili kong pagkain. Hindi po ako kumukuha ng pag-aari ng ospital. Ganoon ba? Sarkastikong tanong ni Roberto. Lumapit siya sa bintanang nakatanaw sa labas. Pero nakikita ka pa rin ng mga tao na may dalang pagkain sa labas at ibinibigay sa kung sino-sinong palaboy. Anong imahe ang ipinapakita nito para sa ating institusyon na ang mga empleyado natin ay nagkakalat ng ating resources, pero hindi nga po resources ng ospital. Hindi yun ang puntong putol ni Roberto, bahagyang tumaas ang kanyang boses. Ang punto ay ang profesionalismo. Hindi ito isang charity organization, Miss Aya. Ito ay isang ospital. Ang ating imahe ay mahalaga. Ayokong makakita ng empleyado na nakikihalubilo sa mga taong tulad niyan sa paligid ng ating lugar. Malinaw ba? Tumulo ang luha sa mga mata ni Aya, isang halo ng galit at kahihiyan. Hindi siya makapagsalita. Isang doktor na naglalakad sa pasilyo, si Dr. Leo, isang batang resident doctor na madalas kumain sa cafeteria, ang napahinto at sumilip sa loob ng opisina. Nakita niya ang namumulang mukha ni Aya at ang nanlilisik na mga mata ni Roberto. Sumimangot ang doktor bago mabilis na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Opo, sir. Mahinang sagot ni Aya. Mabuti, makakaalis ka na. Lumabas si Aya ng opisina na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ni Roberto ay tumatak sa kanyang isipan. Palaboy. Mga taong tulad niyan. Ganoon ba ang tingin ng mundo kay Andres nang gabing iyon ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan? Pag-uwi niya, isang piraso ng papel ang nakasiksik sa ilalim ng kanilang pinto. Isang pamilyar na papel na may pulang tinta.
Final Notice of Disconnection. Ang kanilang bayarin sa kuryente na ilang buwan ng huli ay kailangan ng bayaran sa loob ng 48 oras kung hindi puputulan sila. Napasandal si Aya sa pinto, hawak ang papel. Tumingin siya sa loob ng kanilang apartment. Si Nia ay tahimik na gumagawa ng kanyang takdang aralin sa ilalim ng nag-iisang gumaganang bumbilya sa kanilang sala. Sa loob ng kwarto naririnig niya ang mahinang paghinga ng kanyang ina. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Naglakad siya patungo sa kusina at binuksan ang refi. Halos wala itong laman. Isang karton ng itlog na may 2 piraso na lang at isang pitzel ng tubig. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, naroon ang isang supot ng pandesal at isang garapo ng peanut butter ang nakalaan para sa almusal ni Andres kinabukasan. Tinitigan niya ito. Ang halaga ng kuryente ay eksakto sa natitira niyang pera. Para sa linggong yon, ang perang dapat sana ay pambili nila ng pagkain. Pwede niyang itigil. Pwede niyang sabihin sa sarili na tapos na ginawa na niya ang kanyang bahagi. Unahin ang pamilya. Iyon ang tama. Iyon ang sasabihin ng lahat. Mauunawaan naman siguro ni Andres. Isinara niya ang pinto ng ref at pinatay ang ilaw. Sa dilim ng kanilang kusina, tanging ang liwanag mula sa buwan ang gumuguhit sa sahig. Tumayo siya roon mag-isa habang ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sino nga ba si Andres sa buhay niya isang estranghero? Isang matandang may mga kwentong hindi kapani-paniwala. Ngunit sa isip niya ang pagtalikod sa kanya ngayon ay parang isang napakalaking kasalanan, isang pangakong hindi lang niya bibitawan, kundi tatalikuran. At sa gabing iyon, hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang isiping magdidilim ang kanilang bahay o ang isiping haharapin ni Andres ang umaga ng mag-isa at gutom. Sa kabila ng banta ng pagputol ng kuryente at ng mga salitang tumitimo mula sa kanyang ina, naglakad pa rin si Aya patungo sa hintuan ng bus kinabukasan. Dala niya ang parehong supot na papel, isang sandwich na may palamang peanut butter, isang saging, at ang lumang thermos na puno ng mainit at itim na kape. Ang kanyang desisyon ay nabuo sa dilim ng gabing iyon. Hindi niya kayang talikuran si Andres. Hindi pa ngayon. Ang umaga ay maliwanag at ang sinag ng araw ay nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na semento. Naroon si Andres nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, tila mas payat at mas baluktot kaysa kahapon. Ngunit nang makita niya si Aya, napapalapit isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang umaga, Hija. Bati niya ang kanyang boses ay may bahid ng tunay na kasiyahan. Magandang umaga rin po, Lolo Andres. Sagot ni Aya gamit ang pangalang mas komportable na siya ngayon. Inabot niya ang sandwich at ang thermos. Kape po. Nang iaabot ni Andres ang kanyang kamay upang kunin ang thermos, napansin ni Aya ang isang panginginig dito. Hindi ito ang karaniwang panginginig dahil sa lamig o katandaan. Ito ay iba marahas at hindi kontrolado. Bago pa man niya ito mahawakan, nang maigi ang thermos ay nahulog mula sa kanyang mga daliri at lumagabog sa semento. Ang itim na kape ay kumalat sa sahig na parang isang madilim na mantsa ng dugo. Andres, sigaw ni Aya. Sinubukan ni Andres na magsalita, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi maintindihan at garalgal. Ang kanyang mga mata ay pumutingin sa itaas at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sa isang mabilis na kilos, nasalo siya ni Aya bago pa man tumama ang kanyang ulo sa matigas na pavement. Ang bigat ng matanda ay halos magpabuwal sa kanya, ngunit mahigpit ang kanyang pagkakayakap dito. Tulong tawagin niyo ang 911. Isinigaw niya ng buong lakas. Ang kanyang boses ay puno ng takot at desperasyon, umalingaw-ngaw sa abalang kalye ng umaga. Isang babae sa kabilang kalsada ang naglabas ng kanyang telepono.
Isang lalaking nagjo-jogging ang napahinto, nag-alinlangan sandali bago nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. 2 taong bumaba sa bus ang tumingin lang mga mukhay walang ekspresyon bago naglakad palayo. Maingat na inihiga ni Aya si Andres sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang paghinga ng matanda ay mababaw at pabilis-bilis. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mamutla. Huwag po kayong bibitaw. Bulong niya, ang kanyang mga luha ay humahalo sa natapong kape sa semento. Laban lang po, Lolo Andres. Parating na ang tulong. Ang 7 minutong paghihintay sa ambulansya ay parang 7 oras. Bawat segundo ay tila isang pagdurusa. Nang sa wakas ay dumating ito, ang tunog ng sirena ay musika sa pandinig ni Aya. Sumakay siya sa likod ng ambulansya nang hindi na nagpapaalam. Sinubukan siyang pigilan ng isang paramedic. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Nasa loob na siya, mahigpit na hawak ang kamay ni Andres habang isinasakay ito sa stretcher. Ako na lang po ang meron siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. Hindi na nakipagtalo ang paramedic. Sa ospital, ang mismong ospital, kung saan siya nagtatrabaho, ang lahat ay gumalaw ng napakabilis at napakabagal ng sabay-sabay. Itinulak nila si Andres papasok sa mga dobleng pinto ng emergency room. Isang nurse ang humawak sa braso ni Aya at ginabayan siya patungo sa isang waiting area. Mga berdeng upuan na nakakabit sa sahig, mga ilaw na umuugong sa itaas at isang TV na nakamute. Umupo siya at doon niya napansin na hawak pa rin niya ang walang lamang thermos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang shift sa cafeteria ay nagsimula na 15 minuto na ang nakalipas. Nag-text siya sa kanyang supervisor. Emergency po. Hindi ako makakapasok ngayon. Pagkalipas ng 1 oras na tila isang kawalang hanggan, tinawag ng isang nurse ang kanyang pangalan. Aya, para sa pasyenteng si Andres de Leon. Dinala siya nito sa isang desk kung saan nakaupo si Roberto, ang manager, na kumumpronta sa kanya kahapon. Ang kanyang muka ay mas masungit pa kaysa dati, tila na istorbo sa kanyang mga papeles. Ikaw ang nagdala sa kanya rito? Tanong ni Roberto, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa computer screen. Opo. Kamusta na po siya? Stable na siya, sagot nito sa malamig na boses. Severe dehydration at posibleng mild stroke. Tinitingnan pa namin. Pero may problema tayo. Itinigil nito ang pag-type at sa wakas ay tumingin kay Aya. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Wala siyang ID, walang insurance, walang emergency contact. Isa siyang John Doe sa sistema natin. Nanikip ang dibdib ni Aya. Anong pong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, ayon sa patakaran ng ospital, kailangan natin siyang i-transfer sa isang pampublikong pasilidad sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Roberto, tila nagsasaad lang ng isang ulat ng panahon. Hindi natin kayang sagutin ang gastos para sa isang pasyenteng walang kakayahang magbayad. Pampublikong pasilidad. Gulat na tanong ni Aya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ang mga ospital na yon ay siksikan, kulang sa gamit. At ang mga pasyente ay parang mga numero na lang na naghihintay sa pila. Si Andres ay hindi makakaligtas doon. Pero hindi pa po siya magaling, sir, pakiusap. Bigyan niyo po kami ng kaunting panahon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Aya si Dr. Leo na dumaan, may hawak na chart. Napahinto ito nang marinig ang kanilang pag-uusap. Nakita ni Aya ang pag-aalala sa mukha ng doktor, ngunit nanatili itong tahimik sa isang tabi nakikinig. Wala tayong panahon, matigas na sabi ni Roberto. Tumayo ito. Inaasikaso ko na ang mga papeles para mailipat siya. May darating na ambulansya mula sa County General mamayang hapon para kunin siya. Iyon na ang pinal na desisyon. Nag-init ang ulo ni Aya. Ang takot niya ay napalitan ng galit. Dahil lang ba wala siyang pera? Ganoon na lang ba yon? Paano kung mamatay siya roon?
Responsibilidad na yon ng gobyerno, hindi ng isang pribadong ospital. Sagot ni Roberto na tila wala nang pakialam. Sumenya siya sa 2 orderly na nakatayo sa malapit. Ihanda ninyo ang pasyente sa ER Bay 4 para sa transport. Ang 2 lalaki ay tumango at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon kung saan dinala si Andres. Iyon na ang hudyat. Nakita ni Aya sa kanyang isipan si Andres walang kalaban-laban, nakahiga sa isang kama, itutulak palabas ng pinto, patungo sa isang lugar kung saan siya ay tuluyan ng makakalimutan. Ang lahat ng kanyang pagod, ang kanyang sakripisyo, ang bawat piraso ng tinapay na ibinahagi niya lahat ay mauuwi sa wala. Hindi siya papayag. Sa isang iglap tumakbo si Aya at hinarangan ng daan ng 2 orderly. Itinayo niya ang kanyang maliit na katawan. Sa harap ng malalaking lalaki ang kanyang mga braso ay nakadepa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nagulat ang 2 orderly at napatigil. Napalingon si Roberto, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkainis. Anong kalokohan ito, Miss Aya, tumabi ka riyan? Utos niya. Umiling si Aya, ang kanyang panga ay naninigas. Naramdaman niyang nanginginig ang buo niyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Roberto. Sa katahimikan ng abalang pasilyo ng ospital, sa harap ng nagtatakang mga nurse, mga pasyente, at ni Dr. Leo na hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, kumuha si Aya ng isang malalim na hininga. Pagkatapos, isinigaw niya ng buong lakas ang mga salitang magbabago sa lahat. Tigilan niyo yan. Hindi ninyo siya pwedeng kunin. Huminto ang lahat. Pamilya niya ako. Ang mga salitang binitawan ni Aya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa abalang pasilyo ng ospital. Pamilya niya ako. Tumigil ang lahat. Ang 2 orderly ay natigilan sa kanilang paglakad, ang kanilang mga kamay ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang mga nurse na nagmamadali ay napahinto, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Maging ang mga pasyenteng naglalakad ay napalingon, ang kanilang mga usapan ay namatay sa kanilang mga lalamunan. Sa gitna ng biglaang katahimikan, tanging ang tunog ng umuugong na bentilador at ang malayong tunog ng isang monitor ang maririnig. Ang mukha ni Roberto ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Una ay pagkainis, sinundan ng purong pagkagulat, at sa huli ay isang malamig at mapanuring galit. Dahan-dahan siyang lumapit kay Aya, ang bawat hakbang ay tila isang babala. Pamilya. Ulit niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pangungutya. Miss Aya, ang apelyido mo ay kilala ko. Ang pasyente ay isang De Leon na walang anumang pagkakakilanlan. Anong klaseng pamilya ang sinasabi mo? Naramdaman ni Aya na ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina ay unti-unting nawawala at napapalitan ng isang nanlalamig na takot. Nakatingin ang lahat. Nahuli siya sa isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Ngunit nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pinto ng ER kung nasaan si Andres, at isang bagong lakas ang dumaloy sa kanya. Kailangan niyang panindigan ito. Pamangkin niya po ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Matagal na po kaming hindi nagkita. Nakita ko na lang po siya sa kalye kamakailan. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Roberto. Isang napakagandang kwento. Parang sa pelikula. Pero dito sa ospital, Miss Aya, kailangan namin ng pruweba, hindi kwento. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Patunayan mo. Magpakita ka ng birth certificate, isang ID na may parehong address. Kahit ano. Nanuyo ang lalamunan ni Aya. Wala po akong dala ngayon. Nasa bahay po. Kung gayon, bibigyan kita ng taning. Sabi ni Roberto, tila isang hukom na naghahatol. Bibigyan kita hanggang mamayang 5:00 ng hapon para magdala ng katibayan. Kapag wala kang naipakita personal kong sisiguraduhin
na ang pasyente ay maililipat sa County General bago magtakip silim. Maliwanag? Walang nagawa si Aya kundi tumango. Mabuti. Bumalik na kayo sa trabaho. Utos ni Roberto sa mga orderly bago tumalikod at naglakad paalis, na may ngisi ng tagumpay sa kanyang mukha. Naiwan si Aya na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Pakiramdam niya ay mas nakakulong pa siya kaysa dati. Ang kanyang pagsisinungaling ay bumili lamang sa kanya ng ilang oras hindi ng kaligtasan. Umupo siya pabalik sa waiting area, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Paano siya hahanap ng pruwebang hindi naman umiiral? Nag-isip siya kung dapat na lang ba siyang sumuko. Ngunit ang imahe ni Andres na walang malay ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi. Lalaban siya. Miss Aya, napatingala siya. Si Dr. Leo pala ang batang resident doctor. May dala itong 2 tasa ng kape mula sa vending machine. Mukhang kailangan mo nito. Sabi niya, iniabot ang 1 tasa. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng simpatya. Salamat po, Doc. Sabi ni Aya, tinanggap ang mainit na tasa. Umupo si Dr. Leo sa tabi niya. Narinig ko ang lahat. Matapang ang ginawa mo. Matapang o tanga? Mapait na sagot ni Aya. Ilang oras na lang po ang meron ako. Sumimsim ng kape si Dr. Leo, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Si Mr. Roberto, ang mahalaga lang sa kanya ay ang mga numero at patakaran. Pero tayong mga doktor, ang pasyente ang inuuna natin. Tumingin siya kay Aya. Maari akong makatulong na bigyan ka pa ng kaunting panahon. Paano po? Kailangan nating gawing medically unstable for transport ang pasyente. Paliwanag niya. Maari akong mag-utos ng ilang karagdagang pagsusuri. Isang CT scan para siguraduhing walang pamumuo ng dugo. Isang 2D echo para tingnan ang kanyang puso. Mga standard procedure na hindi niya pwedeng questionin. Bibigyan kanya ng hanggang bukas ng umaga. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay kay Aya. Gagawin niyo po iyon, tumango si Dr. Leo. Pero kailangan nating humanap ng solusyon. May nabanggit ba siya sa'yo? Kahit ano, tungkol sa pamilya o sa nakaraan niya? Nag-isip si Aya. Ang lagi niya lang pong naikukwento ay ang mga karanasan niya sa serbisyo militar. Mga misyon, mga eroplano. Akala ko po ay guni-guni niya lang. Biglang napatigil si Dr. Leo. Serbisyo militar, sundalo siya. Opo, yun po ang sabi niya. Tila may biglang pumasok sa isip ng doktor. Teka, sabi niya tumayo. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Dr. Leo sa isang maliit at tahimik na nurses station sa kabilang dulo ng palapag. Umupo siya sa harap ng isang computer. May access kami sa isang national database. Paliwanag niya habang mabilis na nagtatype. Kung nagsilbi siya sa militar, kahit bilang reserba dapat, ay may record siya rito. Ano ang buong pangalan niya? Andres de Leon po. Tinype ni Dr. Leo ang pangalan. Daan-daang resulta ang lumabas. Masyadong marami. Alam mo ba ang birth date niya? Umiling si Aya. Bigla niyang naalala ang isang bagay na sinabi ni Andres. Ang sabi niya po minsan, isinilang daw siya sa taon ng tigre. Hindi ko po alam kung anong taon yon. Mabilis na nag-search si Dr. Leo. Year of the Tiger. Posibleng 1950. Subukan natin. Inilagay niya ang filter. Ang listahan ay lumiit mula daan-daan, naging 20 hanggang sa 5. At doon sa pang-4 na linya nakita nila ito. De Leon Andres A. Born 1950. Ito na siguro bulong ni Dr. Leo. Kinlik niya ang pangalan. Ang sumunod na lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Hindi ito isang ordinaryong record. Ito ay halos isang blankong pahina. Pangalan de Leon Andres Apetsa ng kapanganakan, 1950. Status missing. Itinuring ng Yumao 2005 Service Record Classified. Sealed by Authority of the Department of National Defense. Selyado, gulat na, sabi ni Dr. Leo. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa tanang buhay ko bilang doktor, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakatitig lang si Aya sa screen, hindi makapaniwala.
missing, itinuring ng yumao. Ang mga kwento ni Andres, ang mga kwentong pinagtatawanan niya sa kanyang isip, biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na bigat. Ito na, sabi ni Aya. Ito na ang pruweba natin. Dali-dali nilang prinint ang pahina at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa opisina ni Roberto. Hindi na sila kumatok. Sir, sabi ni Aya, inilapag ang papel sa kanyang mesa. Tiningnan ito ni Roberto nang may pagkaini, ngunit nang mabasa niya ang mga salita, ang kanyang mukha ay nagbago. Nakita ni Aya ang isang kislap ng pagkabigla, ngunit mabilis itong napalitan ng mas matinding pagdududa. At ano naman ito? Tanong niya, itinutulak pabalik ang papel. Isang pagkakamali sa sistema malamang, o baka ibang tao ito. Paano kayo nakakasiguro na siya nga ang nasa record na ito? Sir, nakasulat po dyan classified sealed, giit ni Dr. Leo. Hindi po ito isang ordinaryong kaso. Ngumisi si Roberto. Classified o hindi, wala pa ring nakalagay dyan tungkol sa insurance o pambayad sa ospital. Para sa akin, isa lang siyang malaking problema. Tumayo siya at tiningnan silang dalawa nang may pagbabanta. Mas lalo lang akong naging desididong alisin siya rito. Ang ginagawa ninyo ay irregular. Kung talagang may connection siya sa militar, dapat ay nasa VA hospital siya, hindi rito. Hahanap ako ng paraan para mailipat siya, may pahintulot man ninyo o wala. Bumagsak ang balikat ni Aya. Kahit ang katotohanang nasa kanilang harapan ay hindi sapat para sa isang taong ayaw tumingin. Naiwan silang bigo at mas wala ng pag-asa kaysa dati. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa hintuan ng bus, kung saan nagsimula ang lahat, isang lalaking hindi pamilyar sa lugar ang bumaba mula sa isang taxi. Siya ay matipuno, may peklat sa kaliwang kilay. At ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat sulok ng paligid. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng sigarilyo sa tabi ng hintuan. Magandang araw po, sabi niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit may diin. May itatanong lang po sana ako. Ano yon, iho? Mayroon po bang isang matandang palaboy na madalas dito? Medyo matangkad payat. Yung laging nagkukwento tungkol sa serbisyo militar. Tumingin sa kanya ang tindera. Si Andres, oo, lagi yan dyan. Pero ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Baka lumipat na ng pwesto. Tumango ang lalaking may peklat. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganoon po ba? Maraming salamat. Naglakad siya paalis, ngunit hindi siya lumayo. Sumilong siya sa isang madilim na eskinita sa tapat kung saan hindi siya makikita at nagsimulang maghintay. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na kung sino man ang nagmamalasakit sa matanda, babalik at babalik ito sa lugar na ito. At siya ay maghihintay. 2 araw ang lumipas na parang isang panaginip na paulit-ulit. Si Aya ay namuhay sa pagitan ng 2 mundo, ang maingay at abalang mundo ng cafeteria sa umaga at ang tahimik at puno ng tensyon na mundo ng silid sa ospital sa gabi. Sa tulong ni Dr. Leo na patuloy na naguutos ng mga karagdagang pagsusuri, nanatili si Andres sa kanilang pangangalaga, malayo sa mga kamay ni Roberto. Ngunit ang bawat oras na lumilipas ay tila isang hiram na sandali. Si Andres ay madalas natulog o wala, sa sarili bumubulong ng mga pangalan at lugar na hindi maintindihan ni Aya. Ngunit sa bawat pagbisita niya, umuupo siya sa tabi nito, kinakausap ito ng mahina, umaasang maririnig siya ng matanda. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kama, ang pagod ay tuluyan nang bumagsak sa kanya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Ang tanging tunog sa silid ay ang ritmikong pagpipiyok ng heart monitor, isang tunog na naging pamilyar na sa kanya. Hija. Ang bulong ay napakahina. Halos hangin lang, ngunit sapat na ito para magising si Aya mula sa kanyang magaan na pagkakatulog. Mabilis siyang napaupo ng tuwid.
nakadilat si Andres at sa pagkakataong ito, wala ang kalabuan sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay malinaw matalas at nakatuon sa kanya. Isang kislap ng katinuan, isang huling pagsiklab ng kandila bago ito tuluyang maubos. Lolo Andres, sabi ni Aya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Gising na po kayo. Isang mahinang tango lang ang isinagot ng matanda. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang bulsa ng sarili niyang maruming pantalon na nakasampay sa isang silya sa sulok. Kunin mo, hirap niyang sabi. Tumayo si Aya at kinuha ang pantalon. Sa loob ng bulsa, naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, nakita niya ang isang luma at kinakalawang na susi. Kakaiba ang hugis nito, hindi tulad ng mga ordinaryong susi sa bahay. Susi po, nagtatakang tanong ni Aya. Sa ilalim ng tulay. Bulong ni Andres, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ang lumang tulay sa may pampang ng ilog. Malapit sa pinagpupulutan ng basura. Hanapin mo. Ang malaking bato na hugis pagong. Huminga siya ng malalim. Nakatago. Sa ilalim. Hindi maintindihan ni Aya, ngunit nakita niya ang matinding pangangailangan sa mga mata ni Andres. Isang desperasyon na nagsasabing ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Ano po ang nandoon? Ang pinakaimportante. Sa buhay ko, sagot ni Andres. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo muli. Kunin mo, bago nila mahanap. Sino po ang hahanap? Ngunit hindi na sumagot si Andres. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang paghinga ay bumalik sa pagiging mababaw. Ang sandali ng katinuan ay tapos na. Kinabukasan hindi mapakali si Aya. Ang mga salita ni Andres ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pagkatapos ng kanyang shift, kinausap niya si Dr. Leo. Dok, kailangan ko pong umalis sandali. May aasikasuhin lang po ako. Sabi niya. Sige lang, Aya. Sagot ng doktor na may pag-unawa sa kanyang muka. Ako na muna ang magbabantay sa kanya. Umuwi ka muna at magpahinga. Ngunit hindi pa uwi ang kanyang tungo. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang bahagi ng lungsod na bihira niyang puntahan, isang lugar na tila tinalikuran na ng panahon. Ang lumang tulay na bakal ay nakatayo roon, kinakalawang at nababalutan ng mga baging. Sa ilalim nito, ang ilog ay mabagal na umaagos, ang kulay nito ay maitim at malangis. Ang amoy ng nabubulok na basura ay tumatagos sa hangin. Nag-aalangan siyang bumaba sa matarik at maputik na pampang. Ang lugar ay nakakatakot at desyerto. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ngunit isinantabi niya ang kanyang takot at sinimulang hanapin ang batong sinabi ni Andres. Ilang metro mula sa kanya, sa likod ng isang poste ng tulay, isang figura, ang tahimik na nakamasid mula sa kadiliman. Si Enrique, ang lalaking may peklat, ay hindi umalis sa lugar. Sinundan niya ang mga ugong-ugong nagtanong-tanong sa mga palaboy hanggang sa may nakapagsabi sa kanya tungkol sa batang babae na laging nag-aalaga sa matanda. At ngayon nakita niya ito. Kung gayon ipinagkatiwala ng matanda sa bata ang lahat, isip niya, habang ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa galit. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita ni Aya ang isang malaking bato na nakausli mula sa putik. Kung tititigan mo, mayroon nga itong kakaibang pagkakahawig sa isang pagong. Lumuhod siya at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay basa at mabaho. Ilang pulgada sa ilalim naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at malamig. Hinukay niya ito nang mas mabilis ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Inangat niya ito mula sa lupa. Isang maliit na kahon na bakal halos kinain na ng kalawang. Mayroon itong maliit na kandado, ang uri na nangangailangan ng isang espesyal na susi.
Inilabas ni Aya ang susi mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ito sa keyhole. Sa una ay ayaw nitong pumasok ngunit matapos ang ilang pagsubok lumapat ito. Pinihit niya ito. Isang malutong na kalansing ang narinig niya at ang kandado ay bumukas. Bumalik siya sa itaas ng tulay dala ang kahon. Humanap siya ng isang lugar na medyo malinis at umupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Hindi ito puno ng pera o alahas tulad ng lihim niyang inaasahan. Sa halip ang laman nito ay mga bagay na tila walang halaga sa unang tingin, ngunit ramdam niya ang bigat ng kasaysayan sa mga ito. Sa ibabaw ay may isang lumang litrato, kupas na at kulay sepia. 3 batang lalaki na nakasuot ng unipormeng militar, mga ngiti malapad at puno ng pangarap. Ang isa sa kanila, kahit mas bata pa ay walang dudang si Andres. Sa ilalim ng litrato ay isang maliit at itim na notebook. Ang leather cover nito ay gasgas na at malutong na sa katandaan. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Andres, ngunit hindi ito mga salita. Ito ay mga linya ng mga numero, mga petsa, mga coordinate at mga code na hindi niya maintindihan. Tila isang talaan ng isang lihim na buhay at sa pinakailalim ng kahon may isang sobre, malinis puti at selyado ng pulang wax. Nakasulat sa harap nito sa isang eleganteng sulat kamay na hindi na nanginginig ay isang pangalan at isang address, General Rosario Aguinaldo Opisina ng Inspector General, Department of National Defense, Campo Aguinaldo. Napatitig si Aya sa pangalan. General, isang general ng sandatahang lakas. Bigla ang lahat ng kwento ni Andres, ang mga senador, ang mga misyon ng mga lihim ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi na bilang mga guni-guni ng isang matanda, kundi bilang mga piraso ng isang napakalaking palaisipan na ngayon lang niya nakita ang kabuuan. Habang nakaupo siya roon, hawak ang mga labi ng nakaraan ni Andres, hindi niya namalayan ang isang anino na dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa likuran. Si Enrique. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paghukay, ang pagbukas ng kahon. At ngayon, nakita niya ang sobre sa mga kamay ni Aya. Iyon na iyon. Ang sobreng pinaniniwalaan niyang magbabago sa kanyang buhay. Akin na yan. Isang magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Aya sa gulat. Paglingon niya, nakita niya ang isang estrangherong lalaki. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga matay nakatuon sa sobre. Ang peklat sa kanyang kilay ay tila nagbibigay diin sa panganib na dala niya. Sa isang iglap itinago ni Aya ang sobre sa likod niya at mabilis na tumayo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Sabi ni Enrique dahan-dahang lumalapit. Ang mahalaga ay kung ano yang hawak mo. Pag-aari yan ni Andres. Ibig sabihin, may karapatan din ako dyan. Wala kang karapatan dito. Sigaw ni Aya. Ang kanyang takot ay nagsisimulang mapalitan ng tapang. Nagsimula siyang umatras. Huwag mo akong subukan, bata. Babala ni Enrique. Ibigay mo sa akin ang sobre. Umiling si Aya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit ang tulay ay mahaba at walang gaanong tao. Nang akmang susunggaban siya ni Enrique, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw. Isang rumaragasang pampasaherong jeepney ang dumaan sa pagitan nila. Pinipilit si Enrique na tumalon pa atras. Ginamit ni Aya ang pagkakataong iyon. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis palayo sa tulay, palayo sa lalaki. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi siya lumingon. Nang sa wakas, ay makarating siya sa isang mas mataong lugar. Sumandal siya sa isang pader. Hingal ang kahon ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit alam niya na hindi lang si Roberto ang kanyang kalaban. May iba pang anino mula sa nakaraan ni Andres at ngayon, alam na nila
kung nasaan siya. Bumalik siya sa ospital na nanginginig pa rin. Dumiretso siya sa silid ni Andres. Nakapikit pa rin ito, ngunit tila mas payapa ang kanyang mukha. Umupo si Aya sa tabi niya, ang sobre ay nasa kanyang kamay. Dahan-dahang iminulat ni Andres ang kanyang mga mata na para bang naramdaman niya ang presensya ng sobre. Ang kanyang tingin ay nakatuon dito. Hija, rinbulong niya ang kanyang hininga ay halos wala na. Nakuha ko na po. Sabi ni Aya, ipinakita ito sa kanya. Isang huling kislap ng lakas ang lumitaw kay Andres. Inabot niya ang kamay ni Aya at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata na nakakita na ng mga bagay na hindi kayang isipin ni Aya ay tumitig sa kanya. Huwag kang magtitiwala. Kahit kanino. Hirap niyang sabi, bawat salita ay may bigat. Ipadala mo kay Rosario kapag may nangyari sa akin. Tumingin siya sa mga mata ni Aya, isang huling pakiusap. Pangako mo. Sa ilalim ng malungkot na ilaw ng ospital, habang hawak ang kamay ng isang taong unti-unti nang nawawala, tumango si Aya. Opo. Bulong niya, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Ipinapangako ko po. Ang gabi ay tila isang magnanakaw, dahan-dahang kinukuha ang bawat hininga ni Andres. Ang ritmikong tunog mula sa heart monitor na minsang naging pampakalma kay Aya ay naging isang nakakatakot na paalala ng bawat humihinang tibok. Hindi siya umalis sa tabi ni Andres simula nang bumalik siya mula sa tulay. Ang kahon na bakal ay nasa ilalim ng kanyang upuan, isang mabigat na paalala ng pangakong binitawan niya. Bandang hating gabi, isang komosyon sa labas ng silid ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sumilip siya sa maliit na bintana ng pinto. Nakita niya si Enrique, ang lalaking may peklat na nakikipagtalo sa isang security guard at isang nurse. Kailangan kong makita ang pasyente sa loob. Matagal ko na siyang hinahanap. Mariing sabi ni Enrique. Pasensya na po, sir. Sagot ng gwardiya. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Hindi po kayo autorisadong bisita. At tapos na ang visiting hours. Pamangkin ako. Pagsisinungaling ni Enrique, ang kanyang boses ay nagiging desperado. Karapatan kong makita ang tiyuhin ko. Sa kabutihang palad si Dr. Leo na nagroronda ay dumaan at nakita ang eksena. Mabilis siyang lumapit. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Dok, itong lalaki pinipilit pumasok sa silid ni Mr. De Leon. Sabi ng nurse. Tiningnan ni Dr. Leo si Enrique mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi pa nakakapagsalita ng maayos ang pasyente. Hindi siya pwedeng tumanggap ng bisita. Kung pamilya ka talaga, bumalik ka bukas at dumaan sa tamang proseso sa admin office. Walang nagawa si Enrique, kundi umatras. Ngunit bago siya tumalikod, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Aya sa bintana. Isang tingin na puno ng pagbabanta at galit. Nagpadala ito ng kilabot sa buong katawan ni Aya. Alam niyang babalik ito. Isinara ni Aya ang pinto at nilock ito. Bumalik siya sa tabi ni Andres, ang kanyang puso ay kumakabog. Lolo Andres, bulong niya. Sino po ba ang lalaking yon? Hindi sumagot si Andres. Ang kanyang paghinga ay mas lalong naging mababaw. Nanatili si Aya sa kanyang tabi, binabasa ang itim na notebook na nakuha niya mula sa kahon. Kahit hindi niya maintindihan ang mga code at numero, habang binabasa niya ang mga pangalan ng lugar, Zamboanga, Palawan, Basilan, at ang mga petsang nakasulat sa tabi nito, naramdaman niya ang isang buhay na puno ng sakripisyo, panganib, at kalungkutan. Nakita niya ang isang lalaking nag-alay ng kanyang buong buhay sa isang tungkuling tila kinalimutan na siya. Isang pahina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mayroong isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat, binilugan, at may mga tandang pananong sa gilid. Enrique. Sa tabi nito ay may salitang nakasulat sa Espanyol, traidor. Traidor. Ang salita ay nag-iwan ng isang malamig na bakas sa kanyang isipan.
Bandang 3:00 ng madaling araw ang tunog ng monitor ay nagsimulang magbago. Ang dating regular na beep da beep nin beep ay naging mas mabagal at mas mahina. Beep tanil, beep di hukom, beep. Tumayo si Aya at tinawag ang nurse, ngunit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung ano ang nangyayari. Pumasok ang nurse at si Dr. Leo, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sinuri nila ang mga vital signs ni Andres, ngunit ang kanilang mga kilos ay walang pagmamadali. Ito ay isang pagtanggap sa hindi maiiwasan. Tumingin si Dr. Leo kay Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Aya? Umiling si Aya. Pakiusap po. Sandali lang. Sabi niya, pwede po bang iwanan niyo muna kami? Nagkatinginan sila at sa huli ay tumango. Binibigyan siya ng huling sandali ng pamamaalam. Lumabas sila at isinara ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Andres sa katahimikan. Hinawakan ni Aya ang kamay ng matanda. Ito ay malamig. Ang balat nito ay manipis na parang papel. Ang kamay na minsang nagpalipad ng mga eroplano at nagligtas ng mga buhay ay ngayon ay walang lakas. Lolo Andres, sabi niya, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat po sa lahat. Inalala niya ang kanilang unang pagkikita ang mga umaga sa hintuan ng bus, ang mga kwentong hindi ka panipaniwala na ngayon ay alam niyang totoo. Inalala niya ang kanyang dignidad, ang kanyang kabutihan, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Siya ang nagturo sa kanya kung paano lumaban, kung paano manindigan. Hindi ko po kayo kakalimutan, bulong niya. At tutuparin ko po ang pangako ko sa inyo. Ipinapangako ko. Dahan-dahan ang mahinang tunog ng monitor ay lalo pang humina hanggang sa naging isang tuloy-tuloy at matinis na tunog. Isang linyang tuwid at walang buhay ang gumuhit sa screen. Nawala na siya. Sa katahimikan ng silid sa ilalim ng malamlam na ilaw, si Aya ay nanatiling nakaupo. Hawak niya pa rin ang kamay ni Andres, ayaw bitawan. Ang bigat ng kalungkutan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya, mas mabigat kaysa sa anumang pagod na naramdaman niya sa kanyang buong buhay. Ang lalaking binigyan niya ng almusal, ang lalaking tinuring niyang pamilya, ang lalaking nag-iwan sa kanya ng isang napakalaking responsibilidad, ay pumanaw na. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang isang pangako, habang ang mga anino mula sa nakaraan ni Andres ay nag-aabang sa labas. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng pangakong yon. Hindi lang ito isang sobre na kailangan niyang ipadala. Ito ay ang huling habilin ng isang buhay na kinalimutan. At ngayon, nasa kanyang mga kamay na ang tungkuling ipaalala ito sa mundo. Ang umaga ay dumating nang walang anumang pagbabago, na para bang ang pagkawala ng isang buhay ay isa lamang ordinaryong pangyayari sa mundo. Para kay Aya, ang pagsikat ng araw ay tila isang pangungutya. Paano nagpapatuloy ang lahat kung ang isang importanteng bahagi ng kanyang mundo ay bigla na lang nawala? Ang lamig ng mga sumunod na proseso ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ideklarang pumanaw si Andres, agad siyang hinarap ng mga papeles. Si Roberto na tila naghihintay lang sa pagkakataong ito, ang unang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang simpatya. Sa halip ito ay puno ng isang halos hindi maitagong kasiyahan. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong tiyuhin. Sabi niya, ang diin sa salitang tiyuhin ay puno ng panunuya. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Ang katawan ay nasa morgue na ng ospital. Mayroon kang 24 na oras para asikasuhin ang pagkuha nito at ang mga bayarin sa ospital bago namin ito ituring na unclaimed. Bayarin? Mahinang tanong ni Aya. Siyempre, sagot ni Roberto, inilabas ang isang mahabang listahan. Ang emergency room fees, ang mga gamot, ang paggamit ng mga equipment, ang bayad sa silid. Lahat iyan ay may katumbas na halaga.
Tiningnan ni Aya ang kabuuang halaga sa ilalim ng papel. Halos mapanganga siya. Ang numerong nakasulat doon ay higit pa sa kikitain niya sa loob ng 1 taon. Paano ko po mababayaran yan? Halos pabulong niyang tanong. Nagkibit-balikat si Roberto. Iyon ang problema mo, hindi ba, bilang pamilya? Tumalikod ito, ngunit huminto sandali. At isang payo lang, Miss Aya. Kung ako sa'yo, magsisimula na akong ngang maghanap ng bagong trabaho. Ang iyong kontrata ay malapit nang matapos at sa tingin ko hindi na ito marirenew. Ang mga salitang yon ay isang sampal. Hindi lang si Andres ang nawala sa kanya. Ang kanyang kabuhayan ay nanganganib din. Umuwi si Aya na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sinalubong siya ng kanyang ina at kapatid na nabalitaan na ang nangyari mula kay Dr. Leo. Niyakap siya ni Lourdes ng mahigpit. Anak, ginawa mo ang lahat. Sabi nito, ang boses ay puno ng awa. Ngunit para kay Aya hindi yun sapat. Sa loob ng 2 araw, gumawa siya ng paraan. Kinailangan niyang isanla ang nag-iisang alahas na naiwan ng kanyang ama, isang manipis na gintong kwintas. Ibinenta niya ang kanilang maliit na telebisyon. Nangutang siya sa kanyang supervisor sa grocery store. Bawat sentimo na naipon niya ay pinaghirapan. Hindi sapat ang pera para sa isang disenteng libing. Ang nakuha lang niya ay ang pinakasimpleng serbisyo mula sa isang maliit na punerarya, sa kanto, isang murang kabaong na gawa sa plywood, at isang mabilisang cremation. Walang burol, walang mga bulaklak. Sa araw ng cremation, tanging si Aya at si Dr. Leo lang ang naroon. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na kapilya, pinapanood ang usok na pumapailan lang sa kalangitan. Sana'y napunta siya sa isang mas mabuting lugar, sabi ni Dr. Leo. Sana nga po, Doc. Sagot ni Aya yakap-yakap ang isang maliit na urn na naglalaman ng abo ni Andres. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Wala yon, Aya. Ikaw ang tunay na tumulong sa kanya. Pagkatapos noon si Aya ay nagkulong sa kanyang silid. Ang urn ay nakalagay sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Sa tabi nito ay ang sobrang puti, selyado pa rin. Alam niyang kailangan na niyang tuparin ang kanyang pangako. Ngunit may isang bahagi sa kanya na natatakot. Paano kung walang mangyari? Paano kung ang liham ay isa lamang piraso ng papel na mawawala sa isang malaking sistema ng burokrasya? Ang pag-asang ito na lang ang natitira sa kanya. Kung ito'y mabigo, parang tuluyan na ring namatay ang alaala ni Andres. 1 linggo ang lumipas. Si Aya ay bumalik sa trabaho, gumagalaw na parang isang makina. Hindi na niya dinadalaw ang hintuan ng boss, masakit. Ngunit ang sobre sa kanyang mesa ay tila tumatawag sa kanya gabi-gabi. Pangako mo. 1 Lunes ng umaga nagpasya siya. Kinuha niya ang sobre, isinilid sa kanyang bag. At pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, hindi siya umuwi. Sa halip naglakad siya patungo sa post office. Ang post office ay abala at maingay. Pumila siya sa mahabang linya, ang sobre ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, na alam nila ang bigat ng kanyang dala. Nang sa wakas, ay siya na ang nasa counter, halos hindi niya mailabas ang kanyang boses. Papadala ko po sana ito. Sabi niya, inilapag ang sobre sa counter. Registered mail po sana. Yung siguradong makakarating. Tiningnan ng babae sa counter ang address. Bahagya itong tumaas ang kilay nang makita ang pangalan at ang opisinang nakasulat. Campo Aguinaldo, para sa isang general. Tumango si Aya. Kinilatis ng babae ang sobre. Sigurado ka ba ritong address? Mahigpit ang seguridad dyan. Baka hindi ito tanggapin kung basta-basta lang. Pakiusap po, sabi ni Aya. Kailangan po itong makarating. Nagkibit-balikat ang babae, kinuha ang sobre, tinimbang at nilagyan ng mga selyo. Sige, 150 piso. Inabot ni Aya ang kanyang huling pera. Pinanood niya habang inilalagay ng babae ang sobre sa isang malaking canvas
Baga na puno ng daan-daang iba pang liham. Nawala ito sa tumpok isang puting sobre sa gitna ng karagatan ng papel. Habang naglalakad siya palabas ng post office, isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya. Iyon na, nagawa na niya. Wala na siyang magagawa kundi maghintay. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng walang anumang balita. Nagpatuloy ang buhay, bawat araw umaasa siyang may kakatok sa kanilang pinto o may tatawag sa telepono. Ngunit wala. Ang katahimikan ay nakabibingi. Nagsimula na siyang maniwala na tama ang kanyang kinatatakutan na ang liham ay nawala na at kasama nito ang huling pag-asa para sa hustisya para kay Andres. Isang Biyernes ng hapon, halos 2 linggo, matapos niyang ipadala ang liham, umuwi si Aya mula sa trabaho pagod gaya ng dati. Ang araw ay mainit at ang alikabok sa kalsada ay lumilipad. Habang papalapit siya sa kanilang apartment building, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa harap ng kanilang gusali. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ito ay isang service vehicle ng gobyerno, may plakang opisyal at watawat ng Pilipinas na nakatatak sa gilid. Nakaramdam ng kaba si Aya. Sa tabi ng sasakyan, nakatayo ang 2 lalaking nakaunipormeng militar. Sila ay tuwid na tuwid, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang isa sa kanila ay tila pamilyar, isang koronel na may matikas na tindig. Tinitingnan nila ang address sa isang piraso ng papel, tila may hinahanap. Nang makita nila si Aya na papalapit ang koronel, ay tumingin sa kanya. Miss Aya, tanong nito, ang kanyang boses ay magalang ngunit may awtoridad. Napatigil si Aya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Paano nalaman ng taong ito ang kanyang pangalan? Dahan-dahan siyang tumango. Ako nga po. Ang koronel na nagpakilalang si Coronel Francisco ay lumapit sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit may bahid ng paggalang. Pinapunta kami rito ni General Rosario Aguinaldo. Sabi niya, natanggap na po niya ang inyong liham. Ang mga salita ni Coronel Francisco ay tila isang malakas na ugong. Sa pandinig ni Aya, nilalamon ang lahat ng ingay sa paligid. Natanggap na po niya ang inyong liham. Ang pangungusap na yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang isang bagay na itinuring niyang isang desperadong hakbang, isang bote na inihagis sa gitna ng karagatan, ay sa wakas ay natagpuan. Si General Aguinaldo. Nautal niyang tanong, hindi pa rin makapaniwala. Opo, ma'am. Sagot ng koronel. Ang paggamit niya ng ma'am ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Aya. Nais po niya kayong makausap. Personal. Ang mga kapitbahay ni Aya ay nagsisimula nang sumilip sa kanilang mga bintana, nagbubulungan habang pinapanood ang hindi pangkaraniwang eksena. Sa harap ng kanilang gusali, isang itim na sasakyan ng gobyerno at 2 opisyal ng militar. Nakausap ang babaeng taga-cafeteria. Makausap? Ako, bakit po? Iyon po ay isang bagay na mas maipapaliwanag niya sa inyo ng personal. Magalang na sabi ni Coronel Francisco. Maari po ba kayong sumama sa amin? May flight po tayong kailangang habulin. Flight? Gulat na tanong ni Aya. Saan po tayo pupunta? Sa Maynila po. Sa Campo Aguinaldo. Napatingin si Aya sa kanyang suot, isang kupas na t-shirt at pantalon. Napampasok may mantsapa ng sarsa mula sa cafeteria. Napatingin siya sa kanilang gusali na tila lalo pang lumiit at naging hamak sa tabi ng makintab na sasakyan. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Teka lang po, sabi niya nanginginig. Kailangan ko pong magpaalam sa nanay ko. Hindi po ako pwedeng umalis ng basta-basta. Tumango ang koronel. Siyempre po, hihintayin namin kayo rito. Mabilis na umakyat si Aya sa kanilang apartment, ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Lourdes, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Naksino yung mga sundalo sa baba. May problema ba?
Nay, hindi ko po alam, sabi ni Aya habang nagmamadaling kumuha ng ilang damit at inilagay sa isang lumang bag. Pinapatawag daw po ako ng isang general sa Maynila. Tungkol po sa liham na ipinadala ko. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Isang general, Aya. Baka mapahamak ka. Huwag ka nang sumama. Nay, kailangan ko po. Sabi ni Aya hinawakan ang mga kamay ng ina. Ito na po yon. Ito na po yung pagkakataon para malaman natin ang katotohanan tungkol kay Lolo Andres. Para sa kanya to. Tumingin siya kay Nia. Ikaw na muna ang bahala kay nanay, ha? Tumango si Nia. Ang kanyang mukha ay seryoso sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng takot, may tiwala sa mga mata ni Aya. Bumaba siya at sumakay sa sasakyan. Sa buong biyahe patungo sa airport wala siyang imik. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapanood ang pamilyar na mga tanawin ng kanyang syudad na unti-unting lumilipas na para bang nagpapaalam siya sa kanyang lumang buhay. Hindi siya dumaan sa regular na terminal. Dinala siya sa isang pribadong hangar kung saan isang maliit na eroplano ng militar ang naghihintay. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na makakasakay siya sa eroplano. Sa loob ng Campo Aguinaldo, ang lahat ay tila nasa ibang mundo. Ang mga gusali ay matitibay at maayos, ang mga damuhan ay perpektong gupit at ang mga sundalong naglalakad ay may disiplina at layunin. Ito ay isang mundo ng kaayusan, isang malaking kaibahan sa magulong mundo kung saan siya lumaki. Dinala siya ni Coronel Francisco sa isang gusaling may nakasulat na Office of the Inspector General. Ang mga pasilyo ay tahimik at malamig. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ang koronel. Pasok, isang boses ng babae ang tumugon mula sa loob. Malakas at may awtoridad. Ang opisina ay malaki, ngunit simple. Puno ito ng mga libro, mga bandila at mga parangal na nakasabit sa dingding. At sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo ang isang babae. Si General Rosario Aguinaldo ay nasa mga unang taon ng kanyang 60s. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng kulay pilak, ngunit ito ay maayos na nakatali. Ang kanyang uniforme ay plansado at puno ng mga medalya, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang mga mata. Matatalas ito, tila kayang basahin ang iniisip ng sino mang kaharap niya, ngunit mayroon din itong bahid ng kalungkutan at pagod na para bang pasan niya ang bigat ng maraming taon ng serbisyo. Tumayo siya nang pumasok si Aya. Miss Aya, sabi niya, ang kanyang boses ay eksakto. Tulad ng inaasahan ni Aya, kalmado, kontrolado, at makapangyarihan. Ako si General Aguinaldo. Maraming salamat sa pagpunta mo. Magandang hapon po, General. Nauutal na sagot ni Aya na tila nawalan na ng hininga. Ikinumpas ng General ang kanyang kamay patungo sa isang upuan. Maupo ka. Nang makaupo na si Aya, umupo rin ang General at binuksan ang isang folder sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito, nakita ni Aya ang pamilyar na puting sobre na ipinadala niya. Natanggap ko ang iyong liham, 3 araw na ang nakalipas. Simula ni General Aguinaldo. Ang laman nito ay nagbukas ng isang kaso na matagal nang isinara ng departamento. Isang kaso na personal na mahalaga sa akin. Huminga siya ng malalim. Si Andres de Leon ay hindi lamang isang ordinaryong sundalo, Miss Aya. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na intelligence officers na nagsilbi sa bansang ito. Ang kanyang team, ang Unit 12, ay responsable para sa mga pinakadelikado at pinakakritikal na operasyon noong dekada 90. Nakinig lang si Aya, bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Ang tatay ko, pagpapatuloy ng General, at sa unang pagkakataon, narinig ni Aya ang bahagyang panginginig sa boses nito. Si General Antonio Aguinaldo, ang dating pinuno ng ISAF, siya ang direktang commander ni Andres. Ipinakita niya kay Aya ang isang lumang litrato mula sa folder. Ang parehong litrato na nakita ni Aya sa kahon, 3 binatang sundalo.
Ito si Andres, turo ng general. Ito si Enrique. At ito ang tatay ko, noong tenyente pa lang siya. Sila ang orihinal na Unit 12. Magkakaibigan, magkakapatid sa serbisyo. Ngunit noong 98, isang misyon sa Mindanao ang nagpabago sa lahat. Sabi ng general, ang kanyang mga mata ay lumayo, tila bumabalik sa isang masakit na alaala. Nagkaroon ng leak sa impormasyon na ambush ang team nila. Si Andres lang ang nakaligtas, ngunit dala-dala niya ang sisi sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Si Enrique naman ay nahuli at naging bihag sa loob ng 2 taon. Simula noon, sinisi niya si Andres sa lahat. Ang tatay ko, sabi niya, ay pilit na ipinaglaban na magkaroon ng investigasyon. Naniniwala siyang may traidor sa matataas na posisyon na nagbenta sa kanila. Ngunit ang investigasyon ay hinarang. Tinakot siya. At sa huli, pinilit siyang magretiro ng maaga. Bago siya pumanaw, ang huling habilin niya sa akin ay huwag mong kalimutan ang Unit 12. Alamin mo ang katotohanan. Ang liham ni Andres, binuksan nito ang sugat na yon. Tumingin si General Aguinaldo nang diretso sa mga mata ni Aya. Ang sobre na ipinadala mo ay hindi lang isang liham, Miss Aya. Naglalaman ito ng journal ni Andres na may mga code at ebidensya tungkol sa nangyari. At naglalaman din ito ng isang testimonya tungkol sa'yo, isang ordinaryong mamamayan na nagpakita ng kabutihang loob sa isang taong tinalikuran na ng sistemang dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Nanatiling tahimik si Aya, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang mga taong nagtago sa katotohanan ito noon ay nasa matataas na posisyon pa rin hanggang ngayon. Seryosong sabi ng general. Si Senador Mariano, ang pinuno ng Senate Committee on National Defense, ay isa sa mga opisyal na humarang sa investigasyon noon. Gagawin niya ang lahat para manatiling nakabaon ang kwentong ito. Dumating na ang sandaling magbabago sa buhay ni Aya. Hindi ko ito kayang ilaban ng mag-isa sa loob ng sistema, pag-amin ng general. Kailangan ko ng isang boses mula sa labas. Isang boses na magsasabi ng kwento ni Andres, hindi bilang isang sundalo, kundi bilang isang tao. Tumingin siya kay Aya, ang kanyang mga mata ay isang halo ng pakiusap at hamon. Handa ka bang harapin sila? Handa ka bang tumistigo sa Senado at sabihin sa buong bansa kung sino si Andres de Leon at kung paano siya tinalikuran ng sistemang kanyang pinagsilbihan? Ang sumunod na 3 linggo ay parang isang ipo-ipo para kay Aya. Mula sa isang simpleng babae na ang pinakamalaking problema ay ang mga bayarin, bigla siyang napasok sa isang mundo ng legal na estratehiya politika at paghahanda para sa isang laban na hindi niya inakalang magiging bahagi siya. Isang team na binuo ni General Aguinaldo, mga abogado ng militar, mga espesyalista sa komunikasyon at mga policy advisor ang umalalay sa kanya araw at gabi. Inilipat siya sa isang ligtas na bahay sa loob ng kampo. Bawat araw, pinag-aaralan nila ang kanyang magiging testimonya. Itinuro sa kanya kung paano humarap sa mga senador, kung paano sagutin ang mga tanong ng may kumpiyansa, at kung paano manatiling kalmado sa gitna ng pressure. Ngunit habang papalapit ang araw ng pagdinig, ang laban ay hindi lang nangyayari sa loob ng mga silid-pulungan. Nagsimula na rin itong lumabas sa publiko. Sa utos ni Senador Mariano, na alam na ang paparating na unos, isang kampanya ng paninira ang inilunsad laban sa alaala ni Andres. Lumabas sa mga tabloid at social media ang mga artikulong naglalarawan kay Andres de Leon bilang isang disgruntled soldier, isang deserter na nawala pagkatapos ng isang bigong misyon. May mga source na nagsasabing siya ay may problema sa pag-iisip at ang kanyang mga kwento ay gawa-gawa lamang. Ang pinakamasakit para kay Aya ay nang simulan na rin siyang atakihin. Lumabas ang mga artikulong nagtatanong kung sino siya. Isang oportunistang babae na ginagamit ang kwento ng isang palaboy para sa sariling katanyagan.
sabi ng isang headline. May mga larawan pa niya na palihim na kinunan sa labas ng kanilang lumang apartment na nagpapahiwatig na siya ay isang taong desperado para sa pera. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Gabi-gabi tinatawagan niya ang kanyang ina umiiyak. Nay, parang hindi ko na po kaya. Masyado silang makapangyarihan. Anak, sagot ni Lourdes, ang boses ay matatag sa kabilang linya. Ang katotohanan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag kang bibitaw. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang Senate Session Hall ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga larawang ipinakita sa kanya. Ang mga matataas na kisame, ang mga upuang nababalutan ng pulang pelus at ang selyo ng Republika ng Pilipinas na nakaukit sa pader ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Puno ang silid ng mga reporter, mga kamera at mga taong nakatingin sa kanya nang may pag-uusisa. Umupo si Aya sa witness table sa tabi ni General Aguinaldo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa ay nanginginig. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga miyembro ng Senate Committee on National Defense na parang isang hanay ng mga hukom. At sa gitna nila si Senador Mariano, isang lalaking may maputing buhok, nakasuot ng mamahaling barong at may isang ngangiti sa kanyang labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si General Aguinaldo ang unang tumestigo. Sa kanyang malinaw at matatag na boses, isinalaysay niya ang kasaysayan ng Unit 12, ang kanilang serbisyo at ang trahedya sa Mindanao. Ipinirisinta niya ang mga ebidensya mula sa journal ni Andres. Pagkatapos niya si Aya na. Naglakad siya patungo sa mikropono, ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang unang nagtanong ay si Senador Mariano. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat tanong ay patalim. Miss Aya, simula niya. Sinasabi ninyo na kayo ay naging malapit sa isang ginoong nagngangalang Andres de Leon. Maaari niyo bang ilarawan ang inyong relasyon? Nagdala po ako sa kanya ng almusal araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Simpleng sagot ni Aya. Almusal, ulit ng senador, na para bang isa itong nakakatawang bagay. At dahil sa almusal, naniniwala na kayo sa lahat ng kanyang mga kwento tungkol sa pagiging isang lihim na bayani. Naniwala po ako sa kanya dahil nakita ko ang dignidad sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa kanyang mga kwento. Matatag na sagot ni Aya. Dignidad. Ngumisi ang senador. Miss Aya, alam niyo ba na may mga ulat mula sa militar na si G. De Leon ay itinuring na AWOL o absent without leave? Alam niyo ba na may mga testimonya na siya ay may mental instability? Itinaas niya ang isang kopya ng tabloid. Alam niyo ba na maraming nagsasabi